Psalm 22, 14 to 15. Psalm 22. I have no more strength than a few drops of water. All my bones are out of joint. My heart is like melted wax. My strength has dried up like a broken clay pot. Isang pahayag ng nawawala ng lakas, nangihina, at iginugupo ng kanyang mga nararamdaman. Lack of strength, weakness, illness, and feelings. Ano ang kinakalaman ng ating nararamdaman, ng ating feelings sa ating kalusugan? Dear God, we thank you for health. We thank you for good health and we celebrate life. Salamat, Panginoon, sa patuloy na pagpapahiram niyo sa amin ng buhay at pagdadagdag pa ng lakas. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami at turuan, akayin. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng mga leksyon na babaunin namin sa buong buhay para hindi lamang kami mag-exist, but we will prevail and victorious and we will have your happiness and joy. Be our speaker. Teach us. Lead us in the name of your Son, Jesus. Feelings affect health. Yan ay suspetsya ng marami at napatunayan maging ng siyensya, maging ng medisina. Pag nanghihina ang loob, humihina ang katawan, at pag mahina ang loob, mapakahirap gumaling kung may karamdaman. Negative feelings lower or weaken the immune system. It's a scientific fact. Ito ay matagal nang napag-eksperimento at napatunayan ng nasa medisina, nasa mga pagpapagaling at paggamot ng mga may sakit. Yung mga taong malulungkutin, matagal tabla ng gamot. Matagal gumaling o ayaw gumaling. Pero yung mga taong masigla, masaya, may pag-asa, nakangiti, may kasiyahan sa kanilang puso, madaling tablan ng anumang ginagawang panggagamot, pagpapalakas sa kanila. Marami ng ganito mga eksperimento at ito ay isa ng tinatanggap na katotohanan sa siyensya. Proverbs 14:30, peace of mind makes the body healthy. But jealousy is like cancer. Pagtahimik, payapa ang loob, lumulusog ang katawan, pero yun daw ikaw ay magselos para ka may cancer. At hindi lang selos, lahat ng negative emotions, tulad ng fear or worry, anger, envy, dislike of people or a circumstance, unhappiness, sadness, at lalong-lalo na yung matinding depression. Pagka nagkasakit yung isip, yung puso, sumusunod yung katawan. Pero ang kailangan nating magapi, malupig, negative feelings. Dahil napipili naman kung anong damdamin at nararamdaman ang patatagalin mo sa iyong puso. Pamisa-misan, pabigla-bigla, pabugso-bugso, tayo ay natutuksong magkaroon ng negative feeling, pero nasa yun na yun para patagalin pa o itaboy na agad-agad. Proverbs 18:14, being cheerful helps when you are sick, but nothing helps when you give up. Kaya napatunayan din na yung mga taong may matindi, matatag, malakas na religious belief, mas madaling gumaling. Mas madaling tablan ng pagpapagamot at ng mga ginagawa ng mga manggagamot dahil may connection talaga ang ating emosyon sa ating kalusugan, mind over matter talaga. Kaya ngayong sobra pang manalig, napapaghihimalaan pa. Nabibreak yung law of science and law of nature sa napakatinding pananalig, napaka-positive feeling, great faith can move mountains. Pero pag nawawalan ka ng pag-asa, nawawalan ka ng lakas ng loob at sigla, bumibigay ka, pinapayagan mong humina ang iyong loob, mahati ang iyong loob, mas dumadali na ikaw ay magapi ng karamdaman. So, ang positive emotion, nagpapalakas ng immune system. Meanwhile, a weakened immune system weakens defense against illness and makes medication and other protocols less effective. Kaya mahirap gamutin ang pasyenteng kontrabida.
Pasyenteng ayaw maniwala sa kanyang sariling doktor, ayaw sumunod sa mga itinuturo, hindi naniniwala sa paggagamot sa kanya, kahit tumira yun sa ospital maghapot magdamag ilang taon, hindi siya gagaling. Kasi kinukontra ng kanyang katawan yung dapat sana ay tinatanggap ng kanyang kalooban. Kasi pag kinontra ng kalooban, kinukontra na rin ng katawan. Meron ako isang kilala, nagkaroon siya ng sobrang pagdudugo. Babae ito, na may anak na, may edad na ng konti. Pero dahil sa kanyang religious belief, ayaw niya ng blood transfusion. Pero kailangan siya bigyan ng blood transfusion. Sa katunayan, wala na siyang malay, nawala na ng malay. Pero bago wala ng malay, sinabi niya, ayaw kong magpa-blood transfusion o magpasalin ng dugo. Pero nung nawala na siya ng malay, nagpasya na ang kanyang biyanan na siya ay pasalin na ng dugo para mabuhay. Pero kahit wala na siyang malay, ayaw pumasok ng dugong isinasalin sa kanyang ugat. Ganon kalakas sa kanyang isip. Napigil ng kanyang isip yung physical flow of blood into her veins. Well, needless to say, she died. Pero kasi nagpasya siya na ayaw niya. Malakas ang ating pag-iisip. Kaya pag ikaw nagpasyang, gagaling ako, at tinulungan mo ang sarili mong gumaling, napakalaki ng pag-asa na ikay gagaling nga. Pero yung, hindi na ako gagaling, mahina na ako, wala na akong pag-asa, kahit malakas ang katawan mo, hihina. Talagang may kinalaman ang ating emosyon sa ating kalusugan. You are the captain of your soul. Feelings could be controlled, regulated. Feelings could be directed and even engineered. Pwede mong bigyan ng hugis ang iyong nararamdaman. Pwede mong patayin agad ang negative feeling, buhayin ang positive feeling, at pwede mo ring patayin ang positive feeling at ang buhayin mo negative kung anong gugustuhin mo. Dahil tayo nilikha sa wangis ng Diyos, may kapangyarihan ang ating espiritu, may kapangyarihan ang ating isip na may malaking magawa. Ecclesiastes 7:9, keep your temper under control. It is foolish to harbor a grudge. It is foolish to harbor any negative feeling beyond just grudge. Sabi niya, malaking kahalaan na magtanim ng sama ng loob. Biro mo, nagtanim ka ng sama ng loob. Saan ka nagtanim? Sa puso mo. Saan mo itinanim yung sama ng loob? Sa loob mo. So, nasan yung sama? Nasa loob mo. Dala-dala mo kahit saan. So, it is foolish. May nagawa sa iyo mali ang isang tao, nagtanim ka ng sama ng loob, siya natutulog na mahimbing, ikaw hindi. Wala siyang kamalay-malay na negative pala yung feeling mo, ikaw walang ganang kumain, tumataas ang presyon ng iyong dugo, nasisira ang iyong kalusugan, kasi nagtanim ka ng sama ng loob. Mabuti sana kung sa kanya mo itatanim yun pero hindi naman sama ng labas yung itatanim mo, sama ng loob. Kaya yung matatampuhin, lagi na lang may hinanakit, laging may reklamo, laging may galit, laging mayroong unhappiness, hinuhukay nyo ang sarili nyong libingan. Sinisira nyo ang inyong sariling katawan. Pinadidilim nyo ang inyong sariling mundo. Pinapapangit nyo ang inyong sariling buhay. Kaya sabi, keep your temper under control. Keep your negative feelings under control. Ibig sabihin lang nun, kaya mong kontrolin kasi hindi naman sasabihin ng Bible kung hindi mo kayang gawin Yung nagagalit, alam nyo to, kayang-kaya nyong lalo pang galitin ang sarili nyo. Lalo't may kapangyarihan kayo, parang meron kayong kakayanang magalit, lalo kayong magagalit, lalong lalakas ang boses nyo, lalo kayong sisigaw, lalo kayong mananakit, lalo't kaya ng katawan nyo manakit. Ibig sabihin, ikaw din na nagpapalala ng feelings mo. Depende sa kung gaano kalaking lisensya ang ibinibigay mo sa iyong sarili para magalit. Nakikita niyo yung mga walang kapangyarihan, yung walang kaboses-boses, yung walang say sa buhay. Kahit magalit, tinitimpi niya. At dahil tinitimpi niya, hindi na lumalaki. Natitimpi. Kaya yung kapangyarihan, kayamanan, mataas na ranggo, sinasabayan niya ng godliness, godly self-control at humility. Kasi pag nagpadala ka sa yung yaman, yung kapangyarihan, yung influensya, lalabas ang pagkahalimaw mo. Ang dapat pinapalabas mo yung pagkaanghel. Kasi nasa iyo pareho yung dalawang yun. Ano ang palalakihin?
Ano ang kukonsintihin? Yung init ng ulo? Yung galit? Sabi, kung matalino ka, you will practice self-control. Magtitimpi ka, magpipigil ka, kasi ang galit na pinalaki, unang-una na magdurusa ang iyong katawan. Pag may nagawa ka pang mali, makagantihan ka pa nung ginawan mo, lalo ka nagdusa. At di ka man gantihan, nagdusa ka na, yung katawan mo, at nagpadusa ka ng ibang tao, di ka ba mananagot sa kalangitan sa ganun? A wise person will control herself or himself, even if he or she had the power for an outburst. Kahit kaya mong sumabog, you can run away with it, makakalusot ka, pero bakit mo gagawin? Masama yun kahit sa sarili mo. So control your feelings. Do not be controlled by it. Pwede mong ipahayag, gusto mong sumigaw ka sandali sa dingding, kaharap ka ng dingding, kaharap mo, sarili mo lang, para mailabas mo lang, pero huwag mo nang ilabas sa kapwa mo na maaaring gumante o maaaring masaktan. Lalala lang ang sitwasyon. Improve your feelings from positive to negative. From doubt to faith. From anger to peace. From hatred to love. From fear to faith. Palaga na na-engineer natin ating feelings. Kaya natin yon kasi tao tayo, hindi tayo hayop. Kaya natin yon kasi binigyan tayo ng Diyos ng wangis niya. Meron tayong kapangyarihan. Do not let bad feelings grow worse or become worst. Control your negative feelings, improve them from positive to negative. So from negative rather to positive. Negative na yung feelings mo, gawin mo positive. Meron kang ganong kakayanan. And always strive to be happy or happier. Yung pagsaya, desisyon. Pag decided kang sumaya, pasayahin ang sarili mo at pasayahin ang kapwa, magagawa mo yun. Pero pag decided kang hindi ka sasaya, kahit anong gawin ng mundo, hindi ka talaga sasaya. Meron mga tao, pupunta pa lang sa isang social event, sa isang party, decided na silang hindi sila mag-enjoy, hindi sila sasaya. Lahat ng ialok mo, tatanggihan, lahat ng ngiti, sisimangutan, at hindi kikibo. Kasi decided silang hindi sumaya. Merong mga mag-asawa ko minsan decided na hindi sumaya at gawing miserable ang buhay nila mag-asawa. Kitang-kita mo sa behavior. Kaya lagi mag-aaway. Naghahanap lang ng excuse para mang-away. May mga taong decided silang hindi sila sasaya. Pero bakit? When you can decide to be happy. Purpose to be happy. Yung sasabihin mo sa sarili mo, hahanap ako ng ikasisiya at i-enjoyin ko. Hindi ba ang sabi? Ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. So ask, seek, and knock for loneliness, you will find loneliness because whatever you ask will be given to you. But when you ask, seek, and knock for happiness, you will receive it because those who seek will find. Those who ask will receive, and to those who knock, the door will be open. The choice is yours. Proverbs 15:3, happiness makes you smile. Sorrow can crush you. Yang lungkot, nakakadurog ng puso, nakakadurog ng buto, nakakadurog ng laman. Ang kalungkutan ay maituturing na isang uri ng sakit. Dapat gamutin, dapat itaboy, at dapat huwag manghawa. At dapat huwag kang magpahawa sa lungkot ng iba. Ipinagtatanggol natin yung saya kasi napakadali nung pasukin ng lungkot. At kasunod nun, pati ang iyong kalusugan ay magdurusa. Help others improve their feelings. Pag ang mga tao sa iyong paligid ay napasaya mo, edi naliligid ka ng kasiyahan, imbes kalungkutan, makikinabang ka rin. Create a positive environment, especially in your home. May mga bahay na parang impyerno, awayan ng awayan, gulo ng gulo, wala nang ginawa kundi maghanapan ng kasiraan,
magbangayan, dapat gawin mo ang magagawa mo para improvein yung climate doon. Ikaw ang maging agent of peace where there is war, agent of love where there is hatred, agent of understanding where there is trouble and misunderstanding. Then, pagka tinabla ng ginagawa mo yung iba, magiging agent of positive feelings din sila, hanggang lahat ang ino-contribute sa inyong home positive. Pero ang ikino-contribute nyo negative, would you like to live in a home like that? Eh, madalas naman, wala kang choice, doon ka rin titira. Create a peaceful, positive, emotional environment in your workplace. Kaya yung mga mahilig mag-chismis, manira, manggulo, mga agent yan ng kadiliman. Pinapapangit nila yung magandang environment, pinapalungkot nila ang kapwa, at ang sarili nila sinisira din nila. It is important to help others improve their feelings. Create that kind of positive environment and do not needlessly hurt people and yourself. Huwag saktan ang sarili at huwag ding saktan ang iba. Because sometimes it is needless but it has become a habit to hurt others. Yung pang-iinsulto ng physical attributes, yung mga biro na naglalait, lalo't hindi naman kayo matalik na magkaibigan, nasasaktan lang pala siya, iwasan natin sa buhay natin yan. Proverbs 15:18, losing your temper causes a lot of trouble, but staying calm settles arguments. So pagka merong dapat pagtalunan, may pinagkakaibahan ng opinyon, ang unahin ay manahimik. Pababain ang emotions. Alisin ang mga galit. Palamigin ng ulo. At kung malamig na, tsaka nila mag-usap para ayusin ang dapat ayusin. Pero walang naayos sa mga taong nag-uusap habang mainit ang ulo. Lumalala lang. Mas lumalaki ang damage at pare-pareho lang na nasasaktan at nagdurusa. And very especially, do not take revenge. Pag may nagawang mali, huwag mong gawa ng mali rin kasi pareho na kayong mali. Kanina mali siya, tama ka, pero mamaya pareho na lang kayong mali. At hindi na matitigil ang gawaan ng mali. Sabi nga ng iba, looking good is the best revenge. Meron kayong gustong paghigantihan, magpaganda kayo. Yung ang ganda-ganda mo, habang miserable siya, yun na yung ganti mo. Eh kung pinaganda mo pa siya, natuwa siya sa'yo, di lalong mabuti. Kasi kung meron namang hindi maganda, nakikita mo lagi, hindi magdurusa ka rin. Kaya dapat pinapaganda natin ang kapwa, pinapaganda ang environment, para tayo nakikinabang. Ang tao lumulusog, pag naliligid siya ng magagandang bagay. Ang tenga niya nakakarinig ng musika, magagandang salita, imbes ingay, bangayan, sigawan at murahan, nakakabigay yun ng sakit. Ang mata ng tao dapat nakakita ng ganda, hindi ng kapangitan. Ang ilong niya nakakaamoy ng bango, hindi ng baho. At dapat ang kanyang balat nakakaramdam ng sarap ng sensation, hindi ng hapdi, sakit o sugat. At dapat ang kanyang dila natitikman ay sarap, hindi yung sobrang alat, sobrang pait na hindi masarap sa panlasa. Binigyan tayo ng senses ng Diyos para dagdagan ang appreciation natin sa ganda ng creation. We should feed those senses with positive sensations. It's part of worship. It's part of holiness. It's part of godliness to surround yourself with beauty, with music, with harmony, with balance, because that will make you healthier. At kung nasakta na, at nakapanakit na, repair hurt feelings. Pag nagawa na, di na mabawi, makipag-ayos. Makipag-asundo. Kung ikaw nasaktan, ipaalam mo para magamot ka niya o para huwag ka na niyang patuloy na saktan pa. Kung ikaw yung nakasakit, humingi ka ng tawad, ayusin mo kung paano ka makakapagbayad-bayad sa naging utang mo dun sa tao para magkaroon ng kapayapaan. Mahirap pumayapa ang puso sa loob kung magulo sa labas. Matthew 18:15, sabi ni Jesus, if one of my followers sins against you, go and point out what was wrong.
But do it in private, just between the two of you. Sabi, pagka meron akong tagasunod na nakagawa ng mali sa inyo, nasaktan kayo, sabihin nyo sa kanya. Malay nyo, hindi niya alam. Para malaman niya at huwag na niyang ituloy pa. O malay nyo, alam niya, pero akala niya hindi kayo nasasaktan. So malaman niya nasaktan kayo para huwag na rin niya ituloy. O alam niyang ginawa niya at alam niya sinasaktan niya kayo, pero ipaalam niyo hindi niya dapat ituloy yon. Kasi hindi makakabuti para sa inyo na pareho. So, ganun kailangan, sabihin nyo. Pero kung may nagkamali sa inyo, na-offend kayo, siya ang sabihan nyo. Huwag nyong ipagsabi sa iba. Yung may mali ang kausapin mo, tahimik lang, pribado, kayong dalawa lang, sarilinan, para wag nang lumaki ang gulo. Lumiit ang sugat at gumaling. Ngayon, kung may nagawang mali sa iyo itong si kumare, ipamamalita mo sa mga taong iba, di dadami ang magchichismis, dadami mag-uusap, malalaman ni kumare, lalo siya magagalit, hindi mo na-solve. Dapat pag may problema ka sa isang tao, siya ang kausapin mo privately. Kasi pag may ibang nakikinig, baka kahit mali siya, hindi niya tanggapin dahil sa pride niya. Baka imbes mag-sorry, lalo ka pang awayan dahil may nanonood, nagpapasikat siya. So, spare her feelings, spare his pride, kausapin mo privately. Kung ang gusto mo ay magkaayos. Pero kung may nagawa sa iyong mali ang isang tao at sa iba mo ipinamamalita, hindi ka ayusan ang gusto mo. Gusto mong magkaroon ng mga kakampi, dahil gusto mong magkaroon ng gera, gusto mong marami kang nasa side mo. Kaya, pinipresent mo ang sarili mo na kawawa, na siya ay hindi mabuti, na ikay mabuti, para kaawaan ka at kumampi sa'yo. Ang ibig sabihin lang nun, ang gusto mo gera. Yun lang naman gusto ng gera, ang may gusto ng kakampi. Pero kung tunay na gusto mong kapayapaan, di mo kailangan nakakampi. Kausapin mo yung nakagawa ng mali at kayong dalawa ang magayos. Minimize damage. Pag may damage na, ang dapat na lang natin gawin, paliitin, maliitin, at gamutin ang damage. Huwag nang palakihin pa. Kaya yung mga chismosa, may nalaman na hindi na dapat na malaman ng iba, ipapamalita pa, that is evil. Pag may nagdadala sa inyo ng chismis, sabihin nyo, alam mo, ginagawa mo, that is evil. Pero huwag naman sasabihin, hoy, Satan, get away from me. Kasi hindi naman siya si Satan. May ginagawa lang siyang satanic sa moment na yon. Baka napagdidiliman ng isip. Dapat pag may chismosa, tuwing lalapit sa inyo, sabihin nyo, lumayo ka sa akin. Pero hindi yung, ano pa? Dahil kung gusto mo. Dahil sabi sa Bible, malinamnam daw talaga at katakam-takam ang chismis. Pero alam mo na yon, pagka nalilinam naman ka, natatakaman at nasasarapan, you know also that something is wrong with you. Dapat na o-offend ka sa chismis kahit totoo. At hindi mo na ipamamalita pa. Kasi gugulo, lalo sa workplace, sa mga magkakamag-anak, sa mga magkakapitbahay. Kaya ang pangit-pangit ng environment na ginagalawan natin dahil sa chismis. Pag may nagkamali, ano pang gagawin mo? Nagkamali na, kahit sisihin mo yan, gilitan mo yan, leegan mo, tantarin mo, hindi na pwedeng maitama yung mali niya. So, forgive others. Ang marunong magpatawad, yun lang ang matiwasay. Yun lang ang payapa. Yun lang ang malusog ang damdamin. Kasi, mapagpatawad ka mat hindi, ang daming gagawin ng tao na mali. Pero kung mapagpatawad ka, minimize lang ang negative effect on you. Pero pag dinamdam mo, nagtanim ka man ng sama ng loob, gumanti ka, lalo mong pinapasama ang iyong kalagayan. So forgive others and get forgiven. Lalo yung may mga sakit, dinala mo na sa lahat ng doktor, lahat ng ospital, hindi pa malaman kung ano yung sakit, kadalasan sa damdamin. Depressed lang pala, galit lang pala, namumuhi lang pala, nagsiselos lang, naiinggit lang pala. Kaya kung ano-anong sakit ang lumalabas sa katawan, ayaw lumabas sa test. Kasi hindi naman natetest ng mga laboratorio yung damdamin. Hindi nakikita sa x-ray yan. Kahit i-CT scan ka, hindi nakikita yung damdamin. Kaya sabi, ano kaya sakit nito? Ba't di natin malaman? Damdamin yun. Kaya mahalaga na malusog ang ating damdamin. At huwag manghuhusga ng kapwa. Kasi pag nanghuhusga ka, ang tendency mo, magalit. Mali siya.
Tama ako. Therefore, magagalit ako sa kanya. Unawain natin ang mga tao, ang mga ginagawa nila may dahilan. May pinanggagalingan sila kung bakit sila nagkakaganon. Luke 6:37-38. Jesus said, don't judge others, and God won't judge you. Don't be hard on others, and God won't be hard on you. Forgive others, and God will forgive you. Napakalinaw dito na kung anong ginagawa mo sa iyong kapwa, yun ang gagawin sa iyo ng Diyos. So ang taong banal, nagpapatawad para patawarin siya ng Diyos. At kung di man siya banal, pero matalino lang siya, magpapatawad din siya kasi patatawarin din siya ng Diyos. So be holy and godly, but if you cannot always be holy and godly, at least be wise. What you give to the universe gives back to you. If you give rubbish and trash to the universe, that's what the universe will give you. Pag ginagawan mo ng masama ang paligid, yun ang gaganti sa iyo ng kabaligiran. Pero pag ginagawan mo ng mabuti, yun din ang igaganti sa iyo. Kasi may Diyos. There is God who is just. There is God who is all-knowing, who knows everything that's going on. Kaya ano man ang inuutang mo sa mundo, sisingilin sa iyo ng mundo. Ano man ang ibinibigay mo sa mundo, susuklian ka ng mundo. If you give to others, verse 38, you will be given a full amount in return. It will be packed down, shaken together, and spilling over into your lap. The way you treat others is the way you will be treated. Kung paano mo itrato ang iba, ganon ka itatrato ng kalangitan. Kaya ganoon din sa pagbibigay. Sabi ko, magbibigay ka rin lang. Damihan mo na, siksik, liglig, umaapaw. Kasi yung ibinibigay mo, yun din ang ibabalik sa'yo. So dapat godly ka, kaya ka mapagbigay. At kung hindi ka man godly, matalino ka man lang. Kasi yung itinatanim, inaani. When you give to the universe gives back to you in greater amounts. So feel good towards your health, your wellness, and your healing. Gaano sa ating karami ang mga laging minararamdamang sakit ng ulo, sakit ng likod, sakit ng dibdib, na hindi na maipaliwanag ng siyensya at medisina. Baka naman negative feelings lang yan. Gaano sa atin na hindi mapagkatulog. Yung iba naman, ayaw nang gumising pag nakatulog. Kabaligtaran. May emotional problem din yon. Lahat ng hindi balanced, hindi correct, meron yan emotional and spiritual equivalent. Dapat balance tayo. Panginoon, siyasatin niyo po kami. Sa bawat isang narito, kayong nakakaalam ng kalusugan. Kayong nakakaalam ng emosyon. Kayong nakakaalam ng laman ng aming puso, kung ito may pasalamat o reklamo. Ito ba ay pagmamahal o pagkamuhi? Ito ba ay galit? Ito ba ay kapayapaan o kaguluhan? You know what's in our hearts. Ang dalangin namin sa sandaling ito, Panginoon, patawarin mo kami kung sinisira namin ang aming sariling puso at katawan at kalusugan dahil sa negative emotion na iniimbento namin o pinapayagang dumapo at magtagal sa aming puso. Sa sandaling ito, mga kapatid, sa presensya ng Diyos na narito ngayon sa ating kalagitnaan, ilapit natin ang ating emosyon. Sino man ang magagalitin, tampuhin, madaling mainis, mahilig maghiganti, mahilig magtanim ng sama ng loob, may kinikimkim na mga galit, panibugho, inggit o selos, isuko natin lahat sa Panginoon. Hayaan natin ang pagsusuko natin ng mga bagay na ito ay maging dahilan ng paglusog ng ating katawan, ng ating isip, at pagsaya ng ating buhay. Spend some time with the Lord in silence. Pasiyasat sa Espiritong Banal kung ang puso natin ay sisidlan ng mga negative feelings. Anger and all negative feelings are like acid. They destroy its container.
and the container is our heart. Dear Lord, forgive us kung nagiging pabaya kami sa pag-aalaga ng aming kalusugan dahil pinapayagan namin pamugaran kami ng negative feelings, takot, at kung ano-ano pa. Be alone with the Lord in some moments, pasiyasat, ihingi ng tawad at magpalinis sa ganitong mga negative feelings. At tayo mananalangin. I'd like to pray for you. Sino man dito ngayon ang nais yung sabihin sa Lord, Lord, I surrender my negative feelings to you. Touch my heart. Teach me to be happy. Teach me to be happier. Teach me to forgive. Teach me, Lord, na alisin ang inggit, ang selos, ang mga sama ng loob at mga hinanakit. Alisin nyo sa aking puso at palitan nyo ng kapayapaan, katahimikan at kalusugan. Whoever would like to pray that prayer, you stand up right now. We're going to pray. And the Lord of mercy, the Lord of miracles will touch your hearts. It's no accident that you are here today. The Lord likes to bless you. And the Lord likes to set you free from negative emotions, from negative feelings na nagpapabigat sa ating buhay, nagpapadilim sa ating pananaw at nagpapalungkot. Right now, between you and the Lord, ilapit nyo, isuko sa panan ni Jesus ang mga negative feelings na ito. And then later on, we'll pray together and ask for healing, ask for restoration, and ask for a lot more happiness and health in our lives. Surrender your negative feelings to God right now. Panginoon, kayong nakakaalam ng bawat detalye ng isinusuko na yung mga anak. It's not for nothing that your people stand before your presence. Your people would like to confess to you, seek forgiveness for having allowed negative and even evil thoughts to dwell in our minds. Lord, forgive us and cleanse us. Awitisin mo, Panginoon, sa pagsusuko na yung mga anak, ang ganitong mga negative feelings and thoughts, at palitan niyo, Panginoon, ng pananalig, pananampalataya, kapayapaan, pag-ibig, pag-unawa sa kapwa at maging sa sarili, at lahat ng nakakapagpalakas ng loob at nakakapagpalakas ng katawan, yun ang patuloy niyo ibigay sa amin. In the name of Jesus, we drive away, reject, and rebuke all work of deception of the evil one, all negative feelings that make us sick, that make us unhealthy. At ang aming Panginoong tinatanggap ang iyong liberating spirit, the power of the Holy Spirit to make us see the light, to make us enjoy a life of peace, a life of health and wellness. At nawa, Panginoon, bigyan mo rin kami ng matalas na memorya na tuwing kami matutokso para to think negative, to be negative, maalala namin itong isunuko na namin ito sa inyo at itaboy namin ang naman diwa ng negativism in our lives. We ask our God, O Lord, you are God, to fill our hearts with peace, to fill our hearts with contentment, with joy, with love, and make this a miracle if it needs to be a miracle, O Lord, na ang puso namin ay mapuno ng mga positive feelings, positive emotions, because you, O God, are positive. You love us, and that is enough reason for us to rejoice. Salamat sa oras na ito, na ipinaalala mo sa amin ang napakahalagang dahilan ng mga sakit at palayain nyo kami at palakasin, gamutin sa mga physical illnesses caused by negative emotion and make us sensitive to the deceptions, O Lord, that we won't allow these deceptions to continue to harm us. We declare ourselves free from such negative thoughts and we conserve our energy, our strength to that which is only positive. Salamat, Panginoon, sa pagdinig niyo sa aming dalangin. Nagpapasalamat kami, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Let us be seated, remain bowed before the Lord and silent, and listen to the wonderful voice of God to guide us kung paano pangangatawan at paninindigan to have positive thoughts and positive feelings every day. Lord, continue to speak to your people, heal us, restore us, in the name of Jesus. Let's be silent and hear the guidance of the voice of God.